Balikan po natin ang problema sa tubig. Tiniyak ng National Water Resources Board na prioridad na bigyan ng supply ng tubig ang Metro Manila sakaling umabot sa ikangay critical level ang Angat Dam. Ang problema ay kukulangin naman ang ilang patubig sa kalapit probinsya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa Angat Dam, nagmumula ang 97% ng water supply ng Metro Manila. Kaya naman marami ang nagtataka. Sagana pa ang tubig sa Angat Dam. Bakit kapos na ang supply sa ilang bahagi ng Metro Manila? Ang kasalukuyang level po ng tubig sa Angat Dam ay nasa 198.23 meters above sea level. Ang critical level po nito ay nasa 180 meters above sea level. So sa tansya po ng gobyerno ay kakasya pa naman yung tubig mula dito sa Angat Dam papunta sa pangangailangan ng mga taga Metro Manila ngayong tag-init. Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, sakaling bumaba sa critical level ang tubig sa dam bandang Abril o Mayo, prioridad pa rin ang tubig sa Metro Manila. Yun nga lang maaapektuhan ang patubig sa bukirin ng Bulacan at Pampanga. Pagka medyo mababa ng level, mas binibigyan natin ng prioridad, no, yung domestic supply for Metro Manila, no? And then sumusunod po yung irigasyon. Ayon sa NWRB, maaaring magbawas ng alokasyon ng tubig para sa Manila Water at Maynilad na sa ngayon ay nakatodo na sa 4,000 million liters per day. NWRB ang may kontrol sa alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. MWSS naman ang namamahala sa pasilidad na dinadaluyan nito. Ang Angat Dam, 1.6 kilometers ang layo mula sa West Valley Fault. Ayon sa FIVOX, mayroong posibleng active fault branch sa ilalim mismo ng main dike. Tiniyak ng MWSS na kakayanin ng Angat Dam at ipapandam sa Pilipinas sakaling magkaroon ng malakas na lindol gaya ng pinangangambahang The Big One. Nagsasagawa na raw na reinforcement para maging handa para rito. Yung 2.4 million liters per day na tunnel and aqueduct, that will withstand 7.2. And my instructions to our engineering is that future designs has to be within that context. Sa gitna naman ng problema sa tubig, naungkat ang tungkol sa kontrobersyal na Kaliwa Dam project na pinondohan ng China. Git ng Japanese firm na Global Utility Development Corporation, mas mura, hindi makakasama sa kalikasan at walang mapapaalis na residente sa kanilang ipinasang proposal para sa naturang proyekto kumpara sa kinuha ng gobyerno mula sa China. MWSS board accepted to get our proposal. So that's why we submitted our proposal in September 2017. Pero sagot ng MWSS, What can we do? The Kaliwa Dam is already a done deal. We have already signed the contract. In fact, the President of China was here. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.